Magkano nga ba ang magagastos natin kapag nag-set up tayo ng printing business sa ating mga bahay? So yan yung pag-usapan natin today, so keep on watching. Hi everyone! Welcome back to my channel. So today, ang pag-uusapan nga natin ay magkano ba ang initial investment na kailangan natin kapag nag-set up tayo ng printing business sa ating mga bahay. So I hope na makatulong ito sa inyo if you're thinking of setting up a DIY printing sa inyong mga bahay. So yan, let me share yung ilan sa mga tools and equipment na binili ko nung nag-start pa lang ako. Para at least ay alam nyo lang din kung ano yung mga tools and equipment na kailangan nyo. So number one na kailangan natin ay printer. So unang-una, iyan talaga yung kailangan natin. Kasi kung gusto natin na magkaroon ng DIY printing business sa ating mga bahay, ang unang-unang kailangan natin ay printer. So, alongside with the printer ay kailangan din natin ng desktop or kaya naman ay laptop. So, yan yung dalawang kailangan natin. Yan yung pinaka-basic kasi nga magpiprint tayo sa ating mga bahay. So, hindi tayo makapag-print kung wala tayong printer. So, yan. Ngayon, meron ako ditong printer. Ito na yung ginagamit ko ngayon. Kung makikita nyo sa aking background. So, yan na yung ginagamit ko ngayon. Ito ay Epson Workforce C290. So, ngayon, phase out na yung C290. Ang meron na sila ngayon ay C390. Pero parang parehas lang naman siya. Wala naman siyang pinagkaiba doon sa old model. Pero yun na siya ngayon, C390. So kung maghahanap kayo ng printer na kagaya nito ay C390 na siya. Now, itong printer na to, it costs around mga 16,000. Ang ginawa ko dito ay pina-chipless ko siya. Kasi nga, yung usual na mga printers ay meron siyang tinatawag na waste pad. So, yung waste pad na to, palagi itong napupuno, lalo na kung palagi mo siyang ginagamit. So, napupuno siya. And I've had experience no na biglang hihinto yung printer na ginamit ko noon. Tapos, in the middle of my mass production yon. Tapos, hihinto siya just because napuno na pala yung waste pad. So, yan. Kaya ang ginawa namin, naghanap kami ng printer na pwede namin siyang i-convert into chipless para at least ay hindi na kami nagpapalit every time ng waste pad. So, ang ginawa nila ay nilagyan nila ito or kinabitan ng waste tank para doon napupunta lahat ng mga waste na ink. And then, pinalitan din nila actually yung cartridge. So, hindi na original yung cartridge nito. Tapos, nire-refillan na lang namin siya every time. So, pwede na akong gumamit ngayon ng third-party ink just because pina-chipless namin siya. Now, magkano ba yung printer kapag pina-chipless or magkano yung Epson Workforce kapag pina-chipless natin? So, ito ay, ang ginastos ko dito ay asa around 23,000. Pero ngayon, parang yung C5 390 ay nasa 25,000 siya. So, yan. Pero, kung kayo ay nag-start pa lamang ng inyong printing business or kayo ay mag-start pa lang no, ng printing business, I would suggest na hindi muna ito yung bilhin nyo. Pwede kayong bumili ng printer pero I recommend talaga yung brand na Epson. By the way, this is not a sponsored video. So, lahat mga brands na babanggitin ko dito ay hindi siya sponsored. Ito ay mga ginamit ko at ginagamit ko at the moment. So, yan. Ang recommended ko nga na printer ay Epson na brand just because okay yung experience ko with Epson. So, yan yung sa printer but yung basic na printer na pwede nyong gamitin ay yung Epson na L-series. So, yung mga Epson L-series, they cost around mga 10,000 to 12,000 pesos. So, yan yung range niyan. Kaya kung bibili kayo ng printer, so pwedeng iyon. Now, merong isang student sa Papers to Profits course na nag-recommend naman siya ng brand na Brother. So, sabi niya na okay din daw yung brand na Brother. Parang sobrang dami din niyang na-print na, tapos wala pa rin siyang nagiging sakit ng ulo. Kaya, pwede din. So, pwede nyo explore yung Brother na brand, tapos pwede nyo din explore yung Epson na brand. So, pero yan yung basic na kailangan nyo ay printer that cost around mga 10,000 to 12,000 pesos. Okay, next ay binding machine. So, ano ba yung binding machine? So, yung binding machine ay ito yung nagbabind ng ating mga projects. So, like for example, iyan.
So, siya yung nagbabind ng ating mga project. So, importante yan, especially kung ang mga products nyo na gustong i-create ay mga notebooks, planners, journals, and devotionals. Kasi kailangan nyo siyang i-bind ng kagaya nito. So, meron pa namang ibang binding techniques, which by the way, ay tinuturo ko din sa Papers to Profits course natin. So, yan, may iba't ibang klaseng binding machines sa market na pwede nyong gamitin. So, merong tinatawag na comb binding machine. By the way, lalagay ko na lang yung picture dyan sa screen nyo. So, kung makakahanap ako ng picture, so lalagay ko sa screen nyo. So, ayan, yung comb binding na machine ay gumagamit ito ng comb ring or comb binding ring. Another binding machine na meron sa market ay yung tinatawag na spiral binding machine. So, yung spiral binding machine ay gumagamit ng ng spring coil. Yan yung ginagamit dyan. Tapos, bilog naman yung punch niya dito. So, bilog yung punch niya dyan. And then, meron din tinatawag na wire binding machine. So, ito naman yung ginagamit kapag gagamit ka ng loop wire. So, ito yon yung parang metal na siya. So, instead na plastic coil, ay yung metal ang gagamitin mo. Now, para lang kasi mabind talaga siya, ay kinakailangan siya nung wire binding machine. Kaya, yan. So, ito yung itsura niyan. Ang gusto ko kasi sa wire binding machine ay pagka nilay flat mo yung product mo, ay pantay siya. Pantay siya dyan. Unlike kapag yung spring coil, inopen mo siya or nilay flat mo siya, ay hindi siya pantay. Tignan nyo yung ano dito, yung mga pages. So, hindi siya pantay. It's because spiral lang nga siya. So, yan. Kaya ang gusto ko talaga ay wire binding machine. So, tapos, tipid lang ako din pag wire binding machine kasi magagamit ko din siya sa spring or sa spiral binding technique. And then, magagamit ko din siya sa loop wire binding technique. So, magkano naman yung mga binding machine? So, yung mga binding machine ay nagko-cost siya around 2,300 to 2,500. And sometimes, pagka merong sale sa ating mga Shopee app, Lazada app, and TikTok app, so yan, meron tayong magiging discount pa. So parang minsan, mabibili mo lang siya ng 2,000 pesos or kaya 2,300 pesos. So meron din tayong tinatawag na perfect binding machine. So ano naman yung perfect binding machine? So iyan na yung parang book kagaya nito. So, mababind mo na yung iyong project na kagaya ng libro. So, imagine, magagawa mo yung book na parang yung nabibili na talaga in the market. So, yan yung tinatawag na perfect binding technique and gumagamit ka na dito ng thermal binding machine. So, yung thermal binding machine, mura lang siya. Nagko-cost lang siya around 1,700 pesos. Pero, kinakailangan mo ng hot glue strip para lang talaga mabind mo siya dito sa pinaka-spine nung book or nung project na gagawin mo. So, itong mga binding techniques na to ay tinuturo ko to sa Papers to Profits course. So, ano ba itong Papers to Profits? So, tinatawag namin tong P2P para lang mas madali talaga siyang banggitin. Pero, yung Papers to Profits ay isa itong klase kung saan tinuturo ko kung paano tayo magsiset up ng printing business at home. So, paano tayo magsisimula? Ano ba yung mga kailangan natin para makapagsimula tayo ng printing business? And then, paano ba tayo magkikreate ng mga products na kagaya nito? Tapos, hanggang sa ilo-launch natin yung ating business or kaya yung ating mga products. So, yan yung tinuturo ko sa Papers to Profits class. Kung gusto nyo makita yung buong course overview, ay lalagay ko yung registration form down in the description box para makita nyo lang yung course overview. So, yan. So, yung binding machine ay nagko-cost siya around 2,300 to 2,500. Now, let's jump in doon sa another tool or equipment na kailangan natin sa ating printing business, which is yung laminating machine. So, ano ba yung itsura ng laminating machine? So, papakita ko dyan sa screen nyo. Now, meron tayong tinatawag na desk laminator at meron din tayong tinatawag na heavy-duty laminating machine. So, ano ba yung difference nito? So, kung ito naman ay mga personal use lang or kaya ay pakonti-konti lang yung production nyo ng mga laminated or hot laminated na mga materials or projects, ay pwede na yung desk laminator. Pero, I would suggest na kung talagang ito ay tinitignan nyo na siya as your business, I would recommend na bumili na kayo ng heavy-duty na laminating machine. It's because kung halimbawa ang gusto nyong products na explore ay yung mga flashcards, mga activities ng mga bata. So, kagaya niyan,
Yan, makikita nyo na medyo matigas siya. It's because ito ay laminated siya with hot laminating film. So yung mga hot laminated na mga projects ay kailangan ito ng laminating machine kasi kailangan ito ay mag-undergo siya sa heat. Kaya kailangan natin ng laminating machine. Pero meron din namang mga projects na hindi nyo naman kinakailangan ng laminating machine. So like for example, itong mga to. So meron din akong mga flashcards actually na ginagamitan ko lang siya ng Phototop. Yung mga techniques na yan ay tinuturo ko sa Papers to Profits class. So yan. Yung mga laminating machine ay nagko-cost siya at around 1,800. So ito na yung heavy duty. Yung 1,800. Pero kung mga desk laminator lang ay ano lang yan, mga nagko-cost siya ng mga 1,200. Sometimes meron pa nga yatang mga 800 pesos. Yan. Pero hindi siya heavy duty, hindi siya talaga pang mass production, hindi din siya pang business. Yan, yung mga ganong desktop laminating machine. So, yan yung cost niyan. So, now we will proceed to paper cutter. So, importante din na mayroon tayong paper cutter, especially kung ang ginagawa natin ay mga activity books ng mga bata. Dahil yung mga activity books, of course, usually, ang minimum pages niyan ay 60 pages, yung mga ganyan. So, ang hirap na niyan i-cut using yung usual cutter na ginagamit natin or kaya naman ay gunting. Pero alam niyo ba, na nag-start lang din ako sa gunting. So, dyan lang ako nag-start sa isang gunting, tapos sa lumang printer lang din namin. Pero now, nakabili na ako ng ibang mga gamit na kinakailangan namin sa aming printing business. So, nag-ipon lang din ako talaga na nag-ipon. Tapos, nakabili ako ng mga gamit. So, or kaya naman, kung ang mga project nyo ay mga notebooks, yan, kagaya nito, kinakailangan na natin siya ng paper cutter. So, ano ba yung mga paper cutter? So, merong mga paper cutter na kagaya nito. Yan. So, ito yung very familiar tayo, no? Yung paper cutter na yan. So, dito lang din ako nagsimula. Nung nakaipon na ako, so bumili ako ng ganitong paper cutter. Kasi nga, ang ginagawa ko ay mga activity books. So, nahihirapan ako na guntingin siya ng paisa-isa. Or kaya naman ay gumamit ng regular cutter tapos ng ruler. So, kaya, nung nakaipon na ako, bumili na ako nitong ganitong paper cutter. So, yan. Ito ay nagko-cost siya ng around mga 400 pesos or to 600 pesos. Pero, meron tayong tinatawag na rim cutter. So, yung rim cutter naman, ay ito na yung heavy duty talaga to. As in, literal na kaya niyang pumutol ng isang rim na bond paper. At ito nga yung ginagamit ko sa mga projects ko ngayon. So, nung nakaipon na din ako, ito na din, parang nag-ipon talaga ako para makabili ako ng rim cutter. Kasi very, time efficient dahil isang ganun mo lang makakat na yung buong activity book. Hindi tulad dito sa ganitong paper cutter na kinakailangan pa na pailan-ilan lang na pages para makat. So sometimes, ang problema ko pa dito ay hindi siya nagpapantay-pantay. Kaya sabi ko, mag-iipon ako para makabili ako ng rim cutter. So, yan. Time efficient siya, tapos cost efficient siya. Kasi nga, kung halimbawa na hindi pantay-pantay yung project mo ay parang mauuwi na lang siya sa waste. So, hindi mo na siya mabebenta ever. Kaya, yan, cost-effective siya in a way. Pero, medyo expensive nga lang yung mga rim cutter kasi it costs around 4,500 pesos. Pero kung ano naman, meron naman yung mga discount ka na makukuha, tapos makuha mo lang siya ng mga 4,300 or kaya 4,200 pesos. Pero dyan yung range niya, 4,500 hanggang 5,000 pesos. Yan yung rim cutter. Now, we will now proceed to, kung ang project mo ay mga stapled notebook, kagaya nito. So, ito yung isa pang binding technique na pwede nating explore. So, stapled notebook, yan. Makikita nyo na naka-stapler yan sa gitna. So, kung iyan ngayon yung project na gusto nyong i-explore, ay kinakailangan nyo ng stapler, syempre. Pero hindi uubra. Well, actually, pwede naman yung mga regular stapler na kagaya nito. Yan. So, pwede naman siya, kaya lang medyo mahirap na siya kapag makakapal na yung projects na ginagawa natin. Kaya, pwede ka namang bumili ng long arm stapler. So, ito yung long arm stapler kasi kaya niyang, kaya niyang hanggang dyan sa gitna. Yan. Ay, ito pala. So, yan. Kaya niya hanggang sa gitna nung bond paper kasi ito, hindi niya kaya.
So, ito, hindi niya kaya. So, what you have to do here ay bubuksan nyo siya, tapos ipapunch nyo siya, tapos kailangan nyo pang i-hard press yung nandito sa gitna ng notebook. Wherein, dito naman sa long arm stapler ay pwede na natin gamitin. Now, ang problema ko lang with the long arm stapler ay hindi siya pwedeng mag-staple ng makakapal na mga projects. Parang ang maximum capacity or maximum number of sheets lang na kaya niyang staple ay parang nasa 15 sheets lang siya. So, hindi niya kaya yung makakapal na mga projects kagaya nito. Kaya, ang ginawa ko ay bumili ako ng heavy-duty na stapler. So, ito yung itsura niyan. Meron kayong mabibili in the market na parang similar, very similar to this look. Yan. Pero, ang titingnan nyo dito ay mahaba ba siya dito? Kasi sometimes, doon nasa market, nandito lang siya. So, hindi din niya kayang mag-staple ng mga notebook sa gitna. So, yan. Ito yung heavy duty. Ang brand, by the way, nito ay Novus. So, para kung hahanap kayo ng ganitong heavy duty na stapler, ito yung gagamitin nyo. So, kaya nitong mag-punch actually hanggang mga 200 na pages or 200 sheets na bond paper. Nagva-vary lang yung number of sheets doon sa ginagamit natin na staple wire. So, kaya niya kasi talaga ng makapal. Sinubukan ko yan, so kayang-kaya niya. So, magkano naman yung ganitong heavy-duty na stapler? So, yung ganitong heavy-duty na stapler, it costs around mga 3,500 to 3,800. So, iyan yung heavy-duty stapler na ginagamit ko for my notebook projects and yung iba pang mga projects or products na kailangan naka-staple siya. So, yan yung mga tools and equipment na kinakailangan natin para makapag-start tayo ng ating printing business. Another tool na kailangan natin ay editing tool. So, yung editing tool actually ay madali na ngayon, madali nang mag-come up ng projects ngayon dahil meron ng Canva. So, yung Canva ay meron naman itong Canva free na tinatawag. So, pwede kayong gumamit ng Canva ng kahit na hindi kayo nagbabayad. Pero meron lang mga limitations yung Canva free dahil hindi kayo pwedeng gumamit ng ibang mga elements, ibang mga graphics, ibang mga templates kapag naka-Canva free ka. Pero meron din namang tinatawag na Canva Pro. Sa kapag Canva Pro ka, ay it costs 2,500 per year per person, for one person. So, yan yung babayaran mo every year na pwede naman actually monthly charge din yung charge mo pagdating sa Canva Pro. So, yan. Pero kapag Canva Pro naman ay ang dami mo na talagang pwedeng gamitin dyan sa Canva. Halos lahat talaga pwede mo nang gamitin. And then, meron din tinatawag na Canva Teams. Ito naman ay meron siyang maximum of 3 person or 3 people. And then, 6,900 siya per year. So, yan yung editing tools na pwede natin or editing tool na pwede natin gamitin dahil madali lang yung interface niya, madali lang siyang gamitin. Tapos, meron ng mga readily available na mga elements and graphics or mga templates na pwede mong gamitin. So, yan yung editing tool na pwede natin gamitin. So, now, magkano na yung ating costs? So, yung cost natin for printer, binding machine, laminating machine, ream cutter, heavy-duty stapler, at itong ating editing tool. It cost us around mga 25,000 pesos. So, yan yung initial investment na kailangan nyo para makabili kayo ng mga tools and equipment, basic tools and equipment, at plus yung editing tools natin. So, wala pa dyan yung mga supplies, like for example, bond paper, photo top, mga laminating film, staple wire. So, wala pa tayo dyan sa mga ganyang supplies at iba pang mga materials. Pero, at least for the tools and equipment ay nasa around 25,000 yung initial investment. So there! So sana nakatulong ito sa inyo if you're thinking about setting up a DIY printing business at home. So by the way, kung kayo ay interested sa Papers to Profits course, yung registration nito ay nasa description box. So thank you so much and please don't forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. Meron akong maraming videos in my channel na makakatulong sa inyo to earn income even kung kayo ay nasa bahay lang. So, thanks so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!